Gawin tayo. Samsung 55 inches curve. Ang problema niyan ay patay sindi, ano? So nag-off siya ngayon. Yan, nag-on na naman siya. Makikita mo nagkakaroon ng bar lines dito sa taas na ito kasi nakabaliktad yung unit natin. So nagkakaroon ng vertical or horizontal bar lines dito. Tapos nag-on off yung unit. Okay, so ito pala napansin kaagad natin dito. Nagkaroon ng spot dito. Malamang ano to, nagkaroon ng sunog yung side na ito. Yun o. Okay. So yung kabila natin, yan, makinis, walang spot dito. So positive, itong side na to may problema. So try ngayon natin, modify natin yung supply sa side na ito. Titingnan natin kung magkaka-display ito at kung ano ba yung damage ng glass nito. Yan, ito yung model Samsung 55, ano. So try na lang natin ito kasi may spot na yung glass nito. At least alam na natin kung saang side ang may problema. Okay, so nabuksan na natin. Bali ito yung kanyang power supply, main board niya, ito naman. Tapos yung ribbon ay dalawa galing main board. Ganito naman yung top board niya. So pinuksan na natin yung side na may problema kasi ito yung may sunog, no? So ginawa natin, hang natin yung isang ribbon dito. Titingnan natin kung magkaka-display yung side na ito ng normal. Try lang natin. Pag nagka-display ito ng normal, pwedeng may kunting damage ang ating unit. Pero pag walang display ito, pwedeng mabigat ang problema niya. Okay, so nagba-backlight naman siya. Yan o, nag-backlight na siya. Okay, parang nagtuloy yung backlight niya. Okay, so nagtuloy na nga yung backlight niya. Titingnan na lang natin yung picture nito. Ay, namamatay. Okay, sagutin natin kung may display. Ayun, may display nga siya, oh. Oh, normal pa yung display niya, no? So normal yung display niya. Kaya lang yung isang kalahati niya ay talagang may damage na. Yun, oh, normal yung display. So nagdi-display pala ito. Pag pinutol mo yung isang sa isang dulo, nagkakaroon pa rin siya ng display. So lalagyan natin siya ng signal, titingnan natin yung pinaka-display nito kung may pag-asa pang ma-repair natin kahit pa paano. Okay, so may display nga siya. Yun, no? Hindi lang kagandahan, hindi siya makinis, ano? Parang nagda-dark yung picture niya. So maaring check na lang natin yung ribbon o pwedeng kasama din yan sa problema ng kanyang side na ito. Okay, so modify natin yung circuit yan, babaguhin natin yung circuit yan, tapos titingnan natin kung magtuloy-tuloy siya at kung hindi gaano malaki pa yung damage dito. Ang ginawa natin dito ay pinutol natin yung circuit dito. Yan, kita ba? Yan. So lahat ng circuit na palabas dito makikita mo rito. Ito yung mga circuit na papasok sa source scope natin. Ito naman yung circuit na palabas sa ating source scope. Lahat yan papunta dito sa gilid, ano? So yan pwede natin i-cut yan. So ginawa ko rito, mula dito sa may kinayod natin yung cover niya, kinat natin yan hanggang doon sa dulo, kinat natin. Tapos kinuha natin yung clock signal. Bali ang clock signal nito ay sana. Ito 2, 4, 8 yung clock signal natin dito. Kasi ito ang output nito ay 30 saka BGL. So hindi yan kasama sa clock signal. Ito lang yung clock signal natin, yung dalawang components na ito. Yung out nito puro clock signal. Okay? So dalawa yan. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 clock signal ang pinagsama natin diyan. Mula dito
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali 8 na clock signal. Tapos ground natin sa negative. Tayo. So saan na ba tayo? Dito sa dulo, ano? Yung pinagsama natin lahat ng clock signal dito na 8 pin. Tapos nilagay natin sa ground. Kasi pag wala yung ganitong setup, medyo magaspang yung screen natin, nagkakaroon siya ng guwit-guwit. Pero pag wala naman siyang guwit-guwit, kahit wag nyo na siyang lagyan. Pero pag may guwit-guwit, mas maganda lagyan nyo siya. I-zero nyo yung circuit na yan para wala na ibang supply na pumapasok. Kasi nagkakaroon lang ng guwit-guwit dahil yung supply hindi balanse. May pumapasok minsan na ibang supply, kaya mararamdaman mo sa screen na nag-iiba yung display niya. Pero pag naka-short siya lahat, dapat ano lang lahat lang na clock signal pag nag-short kayo. Yung ibang circuito wag nyo nang idamay, clock signal lang. Okay, so yan, okay na siya. Bigat yun, no? Okay, ito nagkaroon ng curve lang yung kanto na yan, pero okay na yung display nya. Pati doon sa taas medyo nag-curve din yun, pero okay na rin yung display nya. Yan. Okay, may picture na siya. Okay na. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. So hindi tayo gumamit ng tape method dito para sure tayo na yung supply na papasok sa ating gilid ng glass ay matanggal natin lahat yon. Kaya hindi tayo gumamit ng tape method. Ginawa natin cutting method saka modify ng clock signal. Ito na siya, no? Yan, Samsung 55. So ito yung may tama. Yan, maayos pa naman siya, no? Hindi naman nagkaroon ng lamat. Tapos yung taas natin curve na rin, pero hindi naman magaspang. Ito yung buong side, ayos pa yung side na ito, walang damage ito. Okay, so ayos siya, no? Pwede pa, perfect pa rin yung paggagawa nito, perfect pa siya, no? Kahit may sunog yung side na yon ay nakuha pa rin ng maayos yung display nito.